Isipin mo, ang pinalabas ditong, ito abangan natin. Meron tong pinaplano sila. 91%. Di ba mataas din sa survey si Soto? Si Cayetano? Mataas pa kay Leni Robredo At saka yung Supreme Court Chief Justice Supreme Court Ano pakialam nun sa survey? Ba't sinasurvey mo yun? Hindi ba yan ang mga pag nagsabuatan niyang Senado, Kongreso, Kamara, Malacanang, at saka ang Supreme Court, tapos na laban. Yung survey na yan, pinapakita na merong malaking sabuatan. Tapos 50% lang, mas tinalo pa ni Soto at saka ni Cayetano, si Vice President Robredo. May kaldero ba si Vice President Leni Robredo? Na kung ilang milyon? Mga kaibigan? May pork barrel ba si Vice President Leni Robredo? Bakit mas mataas sa kanya si Soto? Wala namang ginagawa yan. Si Leni Robredo, ang daming ginagawa. Mga kaibigan, tsaka wala namang masamang ginagawa. Hindi ba? Puro pagtulong lang. Dito sa panahon ng pandemya, pinag-uusapan natin. Diyan sa mga etong si Cayetano, walang ginagawa kundi magmanipula. Mataas ka pa kay Robredo. Bakit? Alam ba ninyo yung away sa Kongreso? Kayo maniwala dyan. Yan away nila Sara Duterte. Labanan ni Sara Duterte tsaka ni Cayetano. Dahil si Velasco, bata naman ni Sara Duterte. Hindi ba? Pinlalabas ni Cayetano, kaya niyan labanan daw yung anak ng amo niya. Di ba? Kasi gustong makontrol ni Sara Duterte yung kamera. Mga kaibigan. Lalabas din yan. Malalaman din ng tao yan. Yung bahong yan. Akala niyo ba Velasco, Cayetano naglalaban? Hindi. Sino nasa likod ni Velasco? Si Sara Duterte. Doon daw siya sip-sip kay Sara. Pareho lang naman yan mga kaibigan Kaya ang abangan ninyo, merong niluluto yan. Ito na, ginamit, parang eleksyon, ginamit yung survey. 91%? Ano yun? Wala pa kami nakitang ganun. Yan ang survey na walang kahihiyan. At ito, dito na magtatapos ito na ending ng matagal na panloloko na ng Pulse Asia at saka ng SWS. Alam nyo, may kasalanan dyan itong mga media. Hindi sila ngayon makabanat. Ang banat nila rito is medyo hindi halata ang banat nila sa Pulse Asia ngayon. Bakit? Nagpagamit din kayo Ako matagal ko nang sinasabi, hindi dapat paniwalaan yan kayo, nakikinabang kayo. Kasi ganito yan Halimbawa, ako politiko. Nagpa-survey ako. Ang maglalabas niya sa periodiko, hindi naman yung Pulse Asia doon sa resulta ng survey. Yung politiko. So, in this case, sa kasong ito ng 91% ni Presidente Duterte, nagpalabas niya PCOO. Di ba? Nagbayad dyan PCOO. Ultimo nga yung mga troll Kasi nawala yung troll, di ba? Doon sila ngayon na paralyze Kasi magkakahalataan wala nang suporta si Digong nyo.
Kaya, ang ipinalit nila ngayon, itong survey. Para mapaniwala ang international community na may suporta pa siya ng publiko. Kinasangkapan ngayon, survey, dahil wala na silang Facebook. Mga kaibigan, tinanggal na yung matagal ng panloloko sa Facebook. Puro troll lang pala yun. Puro fake account lang pala yun. Mga kaibigan. So, dito sila ngayon bumabawi para hindi mahalata ng publiko na wala na silang suporta. Wala na, tumamlay na yung di ba? Yung mga troll sa Isipin mo kung yung binabayaran. How much more itong survey? Di ba? Mga kaibigan. Ganun ho yan eh. Nung panahon na kumandidato si Manny Villar na presidente, alam ba ninyo, lahat ng gustong mag-survey, yun ang mga kumita kay Villar noon. Survey dito, survey doon. Alam ba ninyo, ang survey ni Villar, matagal lang tapos. Nakalagay lang sa isang maleta. Linggo-linggo, nilalabas nila yung survey. Lalo na kapag merong balita na magpapalakas sa ibang kandidato, ilalabas ang survey sa media. Siyempre, babayaran yung media. Ito ang resulta ng survey. Para sa petsang ganito. Pero matagal lang ginawa yung survey na yun. Intindihan niyo ba? Matagal na. Kukunin lang sa maleta. May issue si ganon. Malaking. Ito labas nyo. Para matabunan yung issue niya. Para ang pag-usapan ako. May paninira. Labas ito survey. Para mabaliwala yung paninira. Mataas pa rin ako sa survey. Inipon na ho yun. Matagal na nakapile. Ilang buwan nang tapos lahat yun. Bayad na lahat yun eh. Nagbayad na sila ng lamsam eh. Yun ang survey. Yan ang hindi alam ng publiko. Halimbawa ako, binayaran ko yung survey ngayon. Wala naman kasing eleksyon, di ba? Wala pang eleksyon. Ngayon, isipin ninyo, 2020. Susunod, 2022. Halimbawa, tatakbo ako sa 2022. Gago naman ako kung magpapasurvey ako ngayon, di ba? Pag malapit na, yung sa isang taon, pwede na. Di ba? 2021. Umpisahan ko na. Mamili ng survey. Babayaran ko na yung survey. Ito survey mo. Sige. Ano ka? 60% ka na. Tatago ko na. Ito bayad. Tatago ko yun. File. Tsaka ako ilalabas yun, hindi ngayon. Mga kaibigan, ganun ang survey. Ini-imbak yung resulta. Ganun ang nangyari kay Villar. Pero pagdating ng eleksyon, wala rin. Bakit si Duterte, si Digong nyo nun? Laging kulelat. Kami lang ang nagsasabi sa programa namin, yan ang mananalo. Nanalo eh. Pero sa survey ng SWS at ng Pulse Asia, lagapak, di ba? Kulelat. Yun ang mga katotohanan hindi, hindi totoo yung survey. Sipin ninyo yan. Mga kaibigan. At salamat na lang, dumating itong oras na ito. Nagpapasalamat din tayo sa administrasyon na nagbayad para palabasin silang 91% sa survey kasi ito magpapatunay sa mga matagal na nating sinasabi na hindi dapat paniwalaan ang survey dahil hindi totoo yan. Yan ay para makumbinsi lang ang isip ng mga Pilipino. Kita ninyo, wala na mga balita ngayon. Sila na lang ang pag-uusapan nyo.
Wala ka ng ibang pag-uusapang politiko, kundi sila-sila. Si Vice President Leni Robredo nga, kaya nila ginaganyan yung sinisiraan. Ayan, sila rin na nagpalabas. Palabasin nyo, kulelat siya. Mataas pa si Cayetano, mataas pa si Soto. Bakit? Kasi siya na lang ang oposisyon eh. Sa ngayon. Sa ngayon. Nag-iisa na siyang oposisyon ngayon. Mga kaibigan. Na merong potensyal na kung tatakbo ay masisilat sila. Ang gusto nila walang makatakbo. Kung may tatakbo, yung hindi mananalo. Kaya sinisiraan na nila yan ngayon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Halimbawa, merong naupo yung gusto natin, politiko. Hindi po pwedeng habang panahon papalakpak lang tayo. Di ba? Papalakpakan natin yan. Pagka mali na yan. Pagka hindi na po binabago yung pagkakamali, ipinipilit, demonyo na yan. Di ba? Sinasaniban na ng demonyo yan o siya na mismo yung demonyo. Ganun yan mga kaibigan So kailangan kahit pag gusto natin yung naupo, pero pag mali ang ginawa, dapat punahin natin. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy ang kamalian. Bakit? Nakakasama yan Yan pinagtutularan Masamang pinagtutularan. Halimbawa, bakit si Vice President Leni Robredo ang sinasabi nating, kamakailan may sinulat si Enrile sa sa post niya sa Facebook. Walang ibang pwede anyang pumalit sa presidente, kundi ang vice president. Kasi nga, naglalabasan yung mga opinion ng mga demonyo na bakit daw hindi gumawa ng batas kung sino pipiliin ng presidente, gusto niya maging vice president. Pinagpipilitan pa rin maging ibang vice president para pumalit na presidente. Si Vice President Leni Robredo yung nakaupo. At ayon na rin, kung talagang naniniwala kayong may daya sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo, kasama kayo ron. Bakit? Kasi kung paano prosesong ginawa sa pag-upo ni Digong nyo, yun din ang proseso kay Vice President Robredo Ibinoto, binilang ang boto, ipinroklama, ganun din yun, di ba? Paano magiging yun? Yung unang mga binuksang baleta, wala naman. Ibig sabihin, na itong pinalalabas na survey na ito, baka ito ay ipinoporma na, kinukondisyon na ang isip ng taong bayan para desisyonan ang kaso para baluktutin ang desisyon sa protesta laban kay Vice President Leni Robredo. Yan lang nakikita natin. Kasi dito sinasabi nila kapani-paniwala, ibig sabihin may credibility ito, di ba? Yung credibilidad nito. So pag nagpasya ito, tama. Yun ang magiging impresyon sa credibility, mga kaibigan. Kaya sinasama pati ang Chief Justice dito sa ginawa nilang katarantaduhan survey na alam mong hindi ka panipaniwala dahil 91% Walang ganon. Mga kaibigan, imposible. Bakit kasama ang Chief Justice? Dahil ba sa, di ba, yung kaso ngayon
ni Vice President, labang kay Vice President Leni Robredo, pinasasagot na ng Korte Suprema yung mga kung sino-sino ng Electoral Tribunal. Ang Presidential Electoral Tribunal, puro maestrado ng Korte Suprema yan, mga kaibigan. So, ewan natin, baka dyan po, at gagamitin yung pag-i-establish ng credibility para sa Chief Justice. At saka dun sa iba pang mga kaso, katulad ng, anong tawag mo ron? Yung anti-terror bill law. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Isipin ninyo, tumaas ang rating ni... Matatanggap nyo ba yung kagaguhang yan? Mga kaibigan, parang ang hirap yatang... Ang hirap, nito, no? Igawa ng paliwanag. Mga kaibigan, isipin ninyo, walang nagagawa, nakaupo lang. Nagpapakita lang pagka mag-a-announce ng GCQ, ECQ, MCQ, once a month. Tapos 91%. Hilahod na mga natin, ang ekonomiya natin, wala na talaga, dapa na, mga kaibigan. Tapos 91%. Si Vice President Leni Robredo, malimit yan, kinukumpara siya dun sa sa Prime Minister ng New Zealand na magaling, mga kaibigan, di ba? Isipin niyo, baba ng rating, 50%, 57% lang. Mataas pa si Soto. 84% daw si Soto. Ano to? School bukol? Parang grading sa card dito, no? School bukol. Kung school bukol to, totoo itong survey na to. Diba? Hindi, politika itong pinag-uusapan Performance ito mga kaibigan Si Alan Peter Caldero Cayetano, 70% daw. At eto pa, mataas lang ng konti si Vice President Robredo kay Diosdado Peralta, yung Chief Justice na nakakuha ng 44%. Ba't kasali ito? Diba? Marami nga, hindi naman, yung pangkaraniwan tao nga, hindi nga kilala yan Diba? Anong Chief Justice of the Supreme Court? Kilala ba ng pangkaraniwan tao yan? Hindi naman kilala yan Ba't sinasarvey niyo yan? Para saan yan? Di ba? Kung walang ginagawang kung walang pinaplanong masama. Meron pinaplano itong mga ito. Mga kaibigan. Bakit? Kasi yan yung 4 na institusyon yan yung mga importanteng institusyon. 3. Yung 3 branches of the government. Executive, si Digong nyo. Legislative, 2 yun. Sa Senate, si Soto. Sa Kamara, si Caldero. At pangatlo, Supreme Court. Pag nagsabuatan yan, todas na. Hindi baling maisama dyan si Vice President Robredo. Kasi Vice President siya Pero ang Supreme Court, hindi po yan Hindi naman pinag-uusapan ng tao yan Di ba? Walang relevance yan sa publiko.
Kasi ang pag-uusapan mo, performance. Kung paano pinatatakbo yung management sa gobyerno. At yan ay nasa executive. Pero bakit to? Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay, halimbawa sa mga desisyon ng Korte Suprema, pagka merong kabalbalang gagawin ng Korte Suprema, ganito, halimbawa, dun sa kaso ni Erap, nung tumakbong mayor, na pinayagan nila. Bago nila ibaba yung desisyon na yun, na pinapayagang makatakbo si Erap, yun muna ang pamangkin niya, na si Kwan, si E.R. Ejercito, hindi pinayagan ng Korte Suprema na makatakbo, pinadisqualify ng Korte Suprema. Bakit si ERA pinayagan? Para maging kapanipaniwala yung magiging desisyon kay ERA. Ganun gumawa ng kabalbalan ang Korte Suprema. Di ba may mga kaso dyan na nakabimbing ngayon katulad nung anti-terror bill. Di ba? At meron pa mga iba. Para maging kapanipaniwala yung desisyon nila na gagawin na hindi mahirap tanggapin ng publiko, niisip nila itong survey ang ginagamit nila ngayon para yung magiging desisyon bihisa ng credibility. Di ba? Mga kaibigan, ganun yan eh. Lalo ngayon, ang sistema ng pagpapatakbo ngayon totalitarian. Talagang kinokontrol na ang publiko, ang taong bayan. Wala na lahat. Sino pang kikibo, di ba? Talagang 91% diyan kung wala nang kumikibo. Dahil sa naunang pinalabas na mga na pag-aaral, study, hindi survey ito, study ng ibang bansa, na mga tao dito sa Pilipinas natatakot na magsalita. Mga kaibigan, di ba? Kahit anong isipin ninyo, paano tataas ang kuha nila? Awareness, 60% ang awareness na nakuha 68% nakuha ni Peralta. Wala nga nakakakilala diyan di ba? Hindi namang alam ng pangkaraniwan tao, alam ba ng mga walang makain yan? Sino yung Peralta? Supreme Court, ano ba yun? Mga kaibigan, ano ba yung Supreme Court? Ano ba yung Chief Justice? Hindi alam yan di ba? Mga kaibigan, lintik na lokohan nito, talagang face to face. Sipin niyo, daming issue rito sa Pilipinas. Manila Bay, Dolomite. Mga kaibigan, tapos itaas na rating. Puro pagnanakaw yan, PhilHealth. Di ba? Puro pandarambong yan. Ano tawag nyo dyan? Yan ang sinasabi natin Yan ang napapala ng mga tao na na pumapalakpak sa mga magnanakaw. Yung magnanakaw, basta may pera yan, pinapalakpakan ng tao yan Ginagawang guest speaker yan. Binibigyan ng plaque yan. Iimbitahin niya, Sipin mo, nakabarong, naka-Amerikana. Magtatatalumpati. Magnanakaw, di ba? Tapos bibigyan pa ng award, ng plaque. Pararangalan. Mga kaibigan. 91% nga yan. Doon, pagdating siya, wala akong ron. Ipin mo, dambungin ninyo yung PhilHealth.
Dito wala na eh. Ang pandarambong dito. O yung asawa ni Roque. Ano yung balita? Nakakuha ng financier na in check. China. Nagpapadevelop daw ng malaking beach resort. Bilyones ang pondo nagagastusin, mga kaibigan. Lintik din to si Rocco eh. Hindi ko lang malaman kung ilan na asawa nito talaga mga kaibigan eh. Kasi may kilala akong ganyan eh. Ang asawa niya yung sarili niya eh. Mga kaibigan, yung sarili pa lang niya, Mr. and Mrs. na eh. Mga kaibigan, di ba si Rocco eh? Isang babae, isang lalaki na yan eh. Ano pa tawag mo dyan? Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, gusto lamang naming ibalita sa inyo na ito po yung hawak ko po ngayon ng lahat ng resibo ng mga unang napadalan para sa mga mga musician, mga working musicians na walang trabaho ngayon mula pa nung ideklara yung lockdown na yan dahil po sa pandemya. Kailan ba yun? March pa yun eh, di ba? Sipin nyo, hanggang ngayon walang mga trabaho ang musician. Kaya ito ho, yung mga nagpadala po ng inyong tulong, meron na pong 80 ang pinadala namin kanina. Napakahirap pala, no? Magpadala, no? Sipin mo, ayaw nung isang gulpi lang, yung lilista mo lahat kung sino. Ito, isa-isa mong pipil upan ito. Di pinilapan, di dinilaron, di ba? Ngayon, pagdala riya sa Palawan, ang magkakamali pa ng pagsulat ng pangalan, may mga nagkamali eh. Bagay, typographical. Mabuti naman ito, madaling kausap, itong Palawan. Basta merong typographical error, madali nilang na i-correct. Ay ba, nagpunta na yung tao ron, kukunin niya na yung padala sa kanya, maliho ang pangalan eh. Galis dyan. Matagal na, 10 minutes. Ha? Kasi pupunta ulit doon yung nagdadala. Si Valerie, pupunta ulit doon para ipakorek. Nakukorek naman kagad, mga kaibigan. Bueno, madalit sabi po, marami ang mga nagpapasalamat, pero bukas meron pa ho tayong padadalan kasi yung una nating bibigyan para ngayong October, 100. At meron pang natitira tayong konting pondo, hindi na po pwedeng ibigay sa umabot tayo sa 150, hindi na. Ang gagawin namin, lilikumin muna natin to at mag-aantay tayo kung meron pang gusto magambag para sa buwan ng November naman. Yung second tranche. 100 po ang bibigyan natin ngayon. Meron na pong kulang 80 ito eh. 70 mahigit ito eh, di ba? Tama ba ako? 60 plus lang ito. So meron pa tayong mga more or less 30 plus papadalang bukas. At saka sa makalawa kung di aabot bukas. Ang tagal eh. Maghapon ho naming ito, ang tagal. Isip mo isa-isahin. Di ba? Isa-isang pipilapan. Isa-isa rin ipoproseso ron. Medyo matagal. Kaya sa susunod na bigayan, hindi na ho natin, ito tumatawag, Australia. On the air mo. Kung gusto magpa-on the air. Ang gagawin ho namin sa susunod, tama yung sinabi ko nung una eh. Dapat, pipili muna tayo sa ng ilan
nabibigyan natin linggo-linggo. Halimbawa, 20 o 15, 10, 15, 20, gano'n, isang linggo. Di ba? Para hindi mahirap. Hanggang 20 lang ang padadalan sa loob ng isang linggo. Ito'y sa susunod, ha. Kasi itong kukumpletohin natin yung 100 para sa 100. Hanggang doon lang yung budget natin para ngayon. Meron pa tayo natitira, pero sa November na ho natin ito ibibigay para sa 100 katao lang. At mula dito sa nabigyan natin, pipili pa rin kami ng isasama dito sa susunod. Ang ginawa ko kasi may sakit, ang ginawa ko, dinoble ko yung bigay doon sa may sakit. At yung namatayan, gagawin ko naman 3. Tigi-tigi sa ho ito eh. May namatay na musician. Padadala natin bukas yun. 3 papadala natin. Ngayon, yung matitira nga hong pondo ay sa November natin ulit padadala. Pagkatapos nitong batch na unang 100. 100 ho. Tumigil tayo ron sa 100. At pagka naipadala na ho yan, November na ho. Pero ang gagawin namin sa susunod na bigayan natin, yung second tranche, every week na ho. Halimbawa, ilan ba yun? Kung 100 ulit sa susunod na buwan, 25, isang linggo. 25 katao, ganon. Ganon gagawin natin. Para hindi ho kami mahirapan. Napagod ako eh. Sa kasasagot ng tawag, kate-text. Oo, naku po. Humaba ang pila dahil dito. Yung mga hindi ma-entertain yung ibang customer doon, di ba? Yung ibang tumatanggap ng pera, nagpapadala. Ito, tatago namin. Pati bukas yung doon sa mga nagpadala ho, hindi muna kami magpapasalamat dahil di pa naman ho tayo tapos sa inyo. At kung meron kayong nais na malaman para ma-verify ninyo kung yung inyong tulong ay paano nating naipamahagi at kung sino na bahagi na natin, kumpleto po lahat ang papel. Kaya kung meron kayong gustong itanong, ay wag po kayong mag-aatubili na mag-message sa amin o tumawag dun sa telepono ni Valerie, dun sa kanyang numero. Mag-text kayo dun at sasagutin po natin yun. At kung ano man yung gusto nyo malaman, ay ipapaliwanag po natin. Bueno, hindi muna tayo magpapasalamat doon. Doon sa mga napadala naman, ang gusto lang naming makuha sa inyo, i-acknowledge nyo lang yung receipt. Kasi malalaman din naman namin natanggap nyo na di ba? Kung hindi nyo natanggap, malalaman din namin. Kasi nasa amin nga po yung record. Malalaman, kasi kapag tinanggap ng isang pinadalan, nagte-text na yung Palawan na tinanggap na ni ganito yung ganyang padala sa kanya. Tinetext din sa amin yun. Kaya nalalaman din po natin. Pero mas magandang ugali siguro kung kayo mag-a-acknowledge. Kayo yung napadalan, bagamat yan po ay hindi namang kalakihang halaga, gusto lang namin ma-acknowledge ninyo. Sasabihin ninyo na natanggap nyo na. Kahit di kayo magpasalamat, kung ayaw nyo magpasalamat, di ba? Sa amin naman hindi naman hindi naman malaking halaga yan. Kaya lang, hinahangad namin na kahit papano, sa panahon ng pandemya, sa ganitong panahon, lahat ng tao nangangailangan. Walang maliit, walang malaking tulong. Parehong tulong. Ang anuman tulong, maliit man yan, malaki man yan, parehong tulong yan. At gusto lang namin malaman ninyo na sa panahon ng pandemya, merong mga kagaya namin, maliliit,
lalo na yung mga kababayan nating mabubuting kalooban na nasa ibang bansa ang marunong umunawa sa kalagayan ng mga kababayan nating nangangailangan. Alam namin, yung mga musician, yan ang marginalized sector talaga kung tutuusin nyo ngayon. Isa yan. Maraming sektor ang napapabayaan pero isa yan. Hindi lang ngayon kundi matagal na. Di lalo ngayon na may pandemic. Alam ba ninyo? Ang daming nakaalam nito. Sa totoo lang. Yung mga dati kong kakilala nagsipag-text sa akin. Lalo na yung mga hindi ko kakilala. Ang dami. Mga kaibigan. Kahit na nag-post na ako na kumpleto na ho yung 100, nagte-text pa rin sila. Ibig ko sabihin, doon yung makikita ang napakaraming nangangailangan. Kumalat ito sa sa sektor ng mga working musicians. Marami hindi ko nakakilala. Yung iba kasi mga bata na mga matatanda, naalala kong bigla. Mabuti natunto nila ako. Kasi kumalat hindi sila nakikinig dito. Mga kaibigan. Alam lang nila nasa radyo ko pero hindi sila nakatutok sa pakikinig. Kaya nung i-post ko ito dun sa isang page namin na mga bandang Japan, naku, nandun pala lahat ang mga musician na walang hanap buhay. Meron nung mga tumawag pa sa akin, mga retired musician sa ibang bansa, naninira na sa ibang bansa, at sila man ay naghahanda pa rin. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Baka sa November, kaya nga i-hold namin pagkatapos na mabigyan ng 100 katao, ititira namin yung konti pang natitirang pondo. Sana, meron pang mga tumulong, yun naman ay ilalaan natin para sa November. Magkaroon ng second tranche at kahit papano madagdagan. Yung iba, wag na lang mawala ng pag-asa, no? Sana kahit na 50 para sa November, 150 para sa November naman, mabigyan natin. Ngayon, 100 lang ho ang pwede nating bigyan ngayong October. Hanggang bukas lang ho namin padadala yung mga natitira pa para mabuo yung 100. Kasi ho ito ano pa lang 67 ka mo? 67. Nakala ko kanina 70 plus na 67 pa lang pala ito. Bukas na yung mga 33 siguro yun. Wala nang 33, no? Kasi may napadala na ko ng 2 Diba? Nabawasan na yun, mga kaibigan. Bueno, andito naman ho lahat yan. Pagka ho kailangan ninyo, hindi man ako makagawa ng group chat ng mga nagpadala. Mga kaibigan. At saka na ho kami magpapasalamat sa inyo. Sabi ko nga pag natapos itong pandemic, ari nawa, sa 1 taon, lumuwag lang. Gagawa tayo ng isang okasyon, doon ho namin igagawin yung paggagawad ng certificate. Kahit wala kayo rito, ipapakita namin sa inyo yung ila-live namin, yung okasyon. Babasahin namin ang inyong pangalan doon at yung inyong munting pagkilalang ibibigay namin, ipadadala namin sa inyo. Lumuwag lang ho ang sitwasyon natin next year. Kung maluwag na tayo, gagawin namin yung isang okasyon para sa sa tropang Lapid Fire. At mag-iimbita tayo ng mga musician doon para makasama natin at mga miyembro ng tropang Lapid Fire. Si Boyet Pigaw, nakikinig pala. Tumawag sa akin si Boyet Si Boyet napakagaling na drummer niyan.
arranger. Siya po ang arranger ng Apo Hiking Society. Kapong kausap natin, nasa Amerika na nakabase yan eh. Tumawag po siya sa atin at siya po'y natutuwa sa ginawa natin at ginagawa pa nating pagtulong sa mga musician. Alam nila eh. Alam nila ang totoo eh. Di ba? Alam nilang kawawa mga musician. Kasi sila mismo, marami rin silang kakilala. Di ba? Alam nila ang sitwasyon. Hindi bali sila ron, nasa Amerika, nawalan din sila ron, pero meron silang stimulus package. Merong binibigay ang kanilang gobyerno na para ding walang pandemya sa kanila. Hindi mo mararamdamang nagka-pandemya. Isa lang ang mararamdaman mo kung di ka lumalabas. Yung hindi nasa loob ka lang ng bahay. Pero nakakalabas naman sila eh. Doon nga wala pang shield eh. Face mask lang inihiling doon. Ayaw pa nung iba eh. Ultimo si Trump eh. Ayan, na-COVID. Abay, lumabas pa ng ospital, di ba? Oh, mga kaibigan. Wala tayong magagawa eh. Gusto magtrabaho eh. Ito namang presidente natin, pinalabas ng tao ay palumabas. Baliktad eh. Di ba? Nagtatago eh. Oh. Hindi niya alam yung COVID ang takot sa kanya eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Mas takot sa kanya yung COVID. Bakit siya matatakot sa COVID? Oh, yung bagsik niyang yan. Yan lupit niyang yan, mga kaibigan. Si Dino Dolina, binabati po natin sa New York, si Meganel, Ariel Ramos, Julito Topino ng Hawaii, Jermaine Isidro Aguila, si Hani Liwanag, Lito, ano yan? Part ng Ireland. Buti na lang, P yung part niya, no? Hindi F. Si, Ramon Santos. Naku, anak ng putya naman, oh. Ba't ba ganito ito? Ha? Pasensya na, itong binabasa ko. Oh, yan, oh. Ano ba ang diferensya nito? Pagka ganito? Ha? Oo, si Boyet Potenciano ng San Diego. Nanonood sa atin. Si Ramon Santos, Virginia Parkinson. Buti hindi, ito naman, buti naman, walang last name na disease. Virginia Parkinson's disease. The joke lang Virginia. ng United Kingdom. Ayan. Si Leonida Tolentino, si Hil Santos ng Bulacan, Alexander Jigs Fernandez, Teresita Ginaldo, Ramon Lopez, Jerry Valeros, si Jerry Valeros, si Dick Palma Mijares, si Charlie Fry, katropa natin yan, no? Si Charlie Fry, musician, singer, songwriter. Si Neil John Denver Salvador, nanonood po sa atin, no? John Denver of the Philippines yan, di ba? Sa Itbulaga, siya nanalo. Yung nandito mismo si John Denver. Si Ana San Blas Soto, yan. Kamag-anak niya kaya si Tito Soto, mga kaibigan? Sana hindi. Ko nga madalas tanungin, kamag-anak mo ba si Lito Lapid? Ano sagot ko? Bay, dati. Di ba? Dati yun. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari.
Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Hari Mantika Rockwe. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na